Sa isang komunidad sa Beijing, China, ang police officer na si Kang ay nagtatrabaho bilang espiya habang naghihintay sa pagdating ng isang grupo ng mga kriminal. Nang dumating ang mga ito, nilapitan niya ang sindikato upang makipag-negotiate sa pagbili ng mga pekeng pasaporte. Gayunpaman, nang hingi ng lider ang bayad, bigla niyang inihagis ang isang makapal na bungkos ng pera sa grupo. Ang totoo, mga peke ang perang yun, at agad na ipinahayag ni Kang ang kanilang pagkaaresto, bago pinabagsak ang mga kriminal gamit ang kanyang kahangahangang husay sa pakikipaglaban. Sa loob lamang ng ilang segundo, natalo niya ang buong grupo, isinilid ang kanilang leader sa isang sako, at mabilis siyang dinala sakay ng kanyang bisikleta. Kailangan niyang magmadali dahil sa parehong oras na yun, naghihintay ang kanyang asawa upang samahan nila ang kanilang anak na si Ko sa isang martial arts festival. Naniniwala si Ko na hindi darating sa oras ang kanyang ama, ngunit nang tumingin siya sa stand, natuwa siya nang makita niya si Kang, na nagpakita sa huling segundo. Hindi nagtagal, nagsimula na ang performance ng bata, ngunit sa mga oras na yun, muling sumulpot ang ilang miyembro ng sindikato. Salamat sa kanyang liksi, naiwasan ni Kang ang bawat pag-atake at mabilis na napabagsak ang mga kalaban, dahilan para mapilitang umatras ang grupo. Gayunpaman, hinabol sila ng pulis hanggang sa bubong ng gusali, kung saan nagpatuloy ang kanilang matinding bakbakan. Ipinamalas ng mag-ama ang kanilang martial arts skills, habang hinaharap ng bawat isa ang kani-kanilang kalaban gamit ang mga teknik sa pakikipaglaban. Matapos ang pagtatanghal, nakatanggap si Ko ng pinakamataas na marka mula sa mga hurado at itinanghal bilang kampyon ng paligsahan. Gayunpaman, biglang nagulo ang buong programa nang maihulog ni Kang ang isa sa mga kriminal sa gitna ng mga manonood, na nagdulot ng kaguluhan sa buong lugar. Nagbanta ang salarin na sasaktan ng mga tao, at nang makita ni Ko ang kanyang ama na nakikipaglaban, agad siyang tumakbo upang tumulong. Ngunit nang makarating ang bata sa upuan ng mga manonood, tapos na ang lahat dahil napigilan na ni Kang ang mga kriminal. Sa halip na akuin ang papuri, ibinigay niya ang credit kay Ko, na binuhat ng mga tao bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan. Pag-uwi sa bahay, magkasama ang mag-ama habang nagsisipilyo. Maya-maya pa, oras na para sa kanilang dragon breathing exercise, kung saan inilubog nila ang kanilang mga mukha sa mga palangganan ng tubig para malaman kung sino ang mas matagal makakatagal. Ayon sa mga tao sa kanilang komunidad, karamihan ay sumusuporta sa bata na manalo. Habang nagpapatuloy ang kanilang araw, tinawag sila ng asawa ni Kang at pinaalalahanan si Kang na may lakad siya kasama ang kanyang anak bandang alas 6. Sa gabing yun, tatanggap si Ko ng isang regalo mula sa alkalde bilang pagkilala sa kanyang husay sa martial arts. Kalaunan, sumakay silang tatlo sa isang pampublikong bus, kung saan binigyan ni Kang ang kanyang anak ng isang relo. Nang pauwi na ang kanyang pamilya, biglang sumama ang pakiramdam ng kanyang asawa. Dahil sa matinding pag-atake ng hika, halos hindi na ito makatayo, ngunit nangako si Kang na bibili siya ng gamot gamit ang perang kinita niya sa kanyang mga nakaraang misyon. Ngunit pagdating nila sa kanilang komunidad, panibagong problema ang sumalubong sa kanya, nang dakpin si Kang ng mga pulis. Pagkarating sa police station, nabunyag na palabas lamang ang kanyang pagkakaaresto, dahil meron na naman silang lihim na misyon para sa kanya. Sa pagkakataong ito, inatasan siyang pasukin ng isang mapanganib na sindikato sa Hong Kong na pinamumunuan ni Wang Kun, isang napakapanganib na kriminal. Upang makuha ang tiwala ng grupo, kailangan niyang magkunwaring tumakas mula sa bilangguan kasama si Darky, isa sa mga miyembro ng sindikato. Bilang kapalit ng huling misyong ito, papayagan na siyang bumalik sa normal na serbisyo bilang pulis at tuluyan ng iwan ang kanyang buhay bilang undercover agent. Nang makalabas ng bilangguan, pansamantalang huminto si Kang sa kanilang bahay upang makausap si Ko. Iniabot niya sa anak ang kaunting pera at hiniling sa kanya na alagaan ang kanyang ina, habang siya ay nasa isang lihim na misyon. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagtungo na sina Kang at Darky sa Hong Kong. Kinagabihan, nakipagkita sila kay Wang at sa kanyang gang sa tuktok ng isang gusali. Ipinaalam ng leader na bibili siya ng mga pampasabog mula sa illegal sellers mula sa Lithuania, na gagamitin niya para sa isang malaking plano na inaasahan niyang magdadala ng napakalaking kita sa kanilang grupo. Magaganap ang transaksyon sa isang restaurant, ngunit wala naman talagang balak si Wang na bayaran ang mga pampasabog. Humingi siya ng plano mula sa kanyang mga tauhan kung paano nila makukuha ang mga ito nang walang kapalit. Upang mapatunayan ang kanyang halaga sa grupo, iminungkahi ni Kang na lusubin nila ang restaurant at isagawa ang isang armadong pagnanakaw. Dagdag pa niya, magdadala siya ng bomba upang magamit kung sakaling lumaban ang mga nagbebenta.
Nagustuhan ni Wang ang mungkahing ito, ngunit sinabi niyang dapat dalhin ni Kang ang bomba sa isang vest na nakakabit sa kanyang katawan. Kinabukasan, nagtungo na si Wang sa restaurant dala ang suitcase ng pera, at nakipagkita sa mga arms dealer. Matapos maibigay ang bayad, kinumpirma ni Darky ang pagdating ng mga pampasabog at agad na umalis dala ang mga ito sa kanyang sasakyan. Pagkatapos nito, nagbigay siya ng senyales kay Kang at sa iba pa nilang kasamahan na agad na nagtungo sa restaurant, armado ng mga baril at nakasuot ng mga maskara. Sinugod ng grupo ang gusali, ngunit nakita ni Kang ang isang mag-ina sa harapan nila at agad niyang iniwas ang kotse upang hindi sila masagasaan, dahilan upang tumaob ang kanilang sasakyan. Pagkatapos makarecover mula sa aksidente, mabilis na lumabas ang grupo mula sa sasakyan at nagsimulang makipagbarilan sa mga arms dealer. Sa gitna ng putukan, nakuha ni Kang ang suitcase na naglalaman ng pera at sinubukang makatakas gamit ang isang sasakyan. Gayunpaman, naharang siya ng ibang Lithuanian na nagutos sa kanya na lumabas ng sasakyan at isauli ang suitcase. Sumunod si Kang sa kanilang utos, ngunit bigla niyang binuksan ang kanyang coat upang ipakita ang isang vest na puno ng mga bomba. Inutusan niya ang lahat na ibaba ang kanilang mga armas kung ayaw nilang sumabog kasama niya, at dahil sa takot, itinapon ng mga lalaki ang kanilang mga baril sa isang fountain. Sa labas ng restaurant, isang pulis ang nasaksihan ng buong sitwasyon at sinubukang pigilan si Kang sa pamamagitan ng pagpapaputok sa kanya. Sa kabutihang palad, nagawang maiwasan ni Kang ang bala at inihagis ang bomba sa bubong bago ito ma-detonate. Nang wala ng banta, nagmamadali ang mga lalaki upang kunin ang kanilang mga sandata, ngunit tumalon si Kang sa fountain, kinuha ang isang baril, at pinaputokan silang lahat. Nang maubusan ng bala, napilitan siyang sumilong sa isang bar upang makaiwas sa walang tigil na pagpapaputok ng isang sniper. Kahit wala ng bala, sinamantala niya ang pagre-reload ng kalaban at mabilis na lumabas sa kanyang pinagtataguan. Habang nagtatago sa likod ng isang mesa, nakita niya ang suitcase ng pera sa sahig at sinipa ito patungo kay Wang, na agad tumakas kasama ng mga sibilyan habang dala ang lahat ng pera. Ngayong naisakatuparan na ang misyon, naghanda na rin si Kang na tumakas, para lang malaman na napapalibutan na ng mga pulis ang buong restaurant. Gayunpaman, nasorpresa sila ng isa sa mga customer ng restaurant, si Yi Fong, na nabunyag na isang veteranong detective ng lungsod. Gayunpaman, dinakip ni Kang ang commissioner at habang tinututukan ito ng baril sa ulo, inutusan niya ang lahat ng mga pulis na umatras. Dahil dito, pinalaya ng detective ang kriminal at pagkatapos ay lumabas na sila ng gusali. Sa gitna ng standoff, ginamit ni Fong ang isang sasakyan ng pulis papasok sa lugar, at inalok na siya na lamang ang gawing bihag kapalit ng commissioner. Tinanggap naman ni Kang ang alok, at nang makapasok sa sasakyan, inutusan niya ang detective na mabilis na umalis doon. Nagsimula ang isang matinding habulan sa mga lansangan ng Hong Kong, at habang tumatakas, pinili ng detective ang isang kalsadang patungo sa isang hindi pa tapos na tulay. Nang wala na silang matatakbuhan, sinabihan niya ang nakamaskarang lalaki na sumuko na lamang. Ngunit sa halip na sumuko, inutusan siya ni Kang na lumabas ng sasakyan. Nang makita ang mga papalapit na sasakyan ng pulis, binaril niya ang tangke ng gasolina ng kotse, na nagdulot ng malakas na pagsabog at humarang sa daan ng mga humahabol. Pagkatapos nito, tumalon si Kang patungo sa isang malaking poste upang makapunta sa kalsada sa ibaba. Hindi naman nagpahuli si Inspector Fong at sinubukan niyang sundan siya. Gayunpaman, nawalan siya ng balanse at muntik nang mahulog sa poste, ngunit sa kanyang pagkabigla, hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay at iniligtas ang kanyang buhay. Matapos mailigtas si Fong, mabilis na tumakas si Kang at iniwan ang detective na puno ng katanungan tungkol sa tunay niyang pagkatao. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Fong sa police station at nagawang makita ang mukha ng nakamaskarang lalaki na nakuna ng mga kamera sa lungsod. Sa pamamagitan ng mga ito, inutusan siya ng commissioner na hanapin ang kriminal gamit ang ebidensyang nakita ito sa lungsod ng Beijing. Sa kanyang investigasyon, natuklasan niya na ang pinaghihinalaang kriminal ay may asawa at isang anak na lalaki na nagngangalang Ko. Samantala, si Ko ay nakaranas ng problema sa paaralan. Nalaman ng ilang bully na tila isa umanong wanted ang kanyang ama, kaya palagi nila siyang tinutokso. Ilang sandali pa, bigla silang huminto nang ipatawag si Ko ng punong guro dahil may tawag para sa kanya. Pagdating niya sa telepono, nalaman ni Ko na ang kanyang ama ang nasa kabilang linya. Sandali silang nag-usap tungkol sa kanyang ina at tungkol sa pera. Ikinwento rin ni Ko ang diskriminasyon at pangungot siyang nararanasan niya sa paaralan, kaya sinabi ni Kang na ipapaliwanag niya ang lahat pagbalik niya.
Matapos ang tawag, tila nabuhayan muli ng loob si Ko at naging handa na siyang harapin ang anumang pagsubok. Pagbalik niya, nadatnan niya ang mga bully na inaapi ang kanyang matalik na kaibigan. Bilang isang batang bihasa sa martial arts, agad niya silang hinarap. Isa-isa niyang natalo ang mga ito, pati na ang kanilang leader na halos doble ang laki kumpara sa kanya. Pagsapit ng uwian, walang pamasahe si Ko kaya napilitan siyang maglakad pa uwi. Samantala, si Fong, ang detective na nakabuntot sa kanya, ay patuloy na sumusunod. Madali lamang para kay Ko ang mahabang paglalakad, ngunit si Fong ay hirap na hirap dahil may dala pa siyang suitcase. Nang makarating sila sa bahay, ipinakilala niya ang sarili bilang si Yi Fong, isang business partner ng kanyang ama. Dahil wala silang kaalam-alam sa kanyang tunay na pagkakakilanlan, agad siyang pinagkatiwalaan ng asawa ni Kang at inanyayahan siyang manatili sa kanilang bahay hanggang makabalik ang kanyang asawa. Nang sumapit ang gabi, naghanda si Ko ng hapunan para sa kanyang ina at sinamantala ang pagkakataon upang basahin ang liham na iniwan ni Kang. Sa sulat, nag-iwan ito ng pera para sa pamilya, ipinahayag ang kanyang pananabik sa kanila, at hiniling sa anak na alagaan ang kanyang ina. Matapos marinig ang buong nilalaman ng liham, nagsimulang magduda si Fong na si Kang ay hindi isang kriminal at nagpas siyang magsagawa ng karagdagang pag-iimbestiga. Kalaunan, sinuri niya ang mga litrato at dokumento ng pamilya, ngunit naputol ang kanyang pagsisiyasat nang magpakita ang asawa ni Kang. Hindi ito makatulog dahil nag-aalala siya sa kanyang asawa, na madalas mawala ng ilang araw at hindi kailanman nagkukwento tungkol sa kanyang trabaho. Bukod dito, labis din siyang nag-aalala para sa kinabukasan ni Ko, dahil mas lumalala pa ang kanyang karamdaman at natatakot siya na baka maiwan ng mag-isa ang kanyang anak. Dahil dito, hiniling niya kay Fong na alagaan ang bata kapag wala na siya. Nang maantig sa kahilingan ng babae, buong pusong tinanggap ng detective ang responsibilidad. Sa kabilang banda, nakipagkita si Kang kay Darky upang alamin ang susunod na hakbang ng kanilang sindikato. Gamit ang mga nakaw na pampasabog, balak nilang dukutin si Meili, ang may-ari ng mga napakahalagang makasaysayang artifact, na magsasagawa ng isang malaking subasta. Nang malaman ito, agad na nakipag-ugnayan si Kang sa police captain upang ipasa ang bagong impormasyon. Samantala sa Beijing, mas lalo pang naging malapit si Fong kay Ko at inalagaan niya ito na parang sarili niyang anak. Ngunit pagsapit ng gabi, muling inatake ng matinding hika ang ina ni Ko at isinugod siya sa ospital. Sa kasamaang palad, wala na siyang gaanong oras na natitira at sa kanyang mga huling sandali, pinaalalahanan niya si Fong na tuparin ang kanyang pangako. Sa huli, nagpaalam na siya sa kanyang anak, hiniling sa kanya na maging matatag, at hanapin ang kanyang ama bago pa may mangyaring masama sa kanya. Labis na nasaktan si Ko sa pagkawala ng kanyang ina, ngunit tinupad pa rin niya ang huling habilin ng ina, at nakipag-ugnayan sa kanyang ama upang ipaalam ang malungkot na balita. Samantala, muling nakipagpulong si Kang sa grupo ni Wang upang pag-usapan ang susunod nilang operasyon. Inutusan ni Wang ang lahat ng kanyang tauhan na patayin ang kanilang mga pager upang walang istorbo habang tinatalakay nila ang plano. Ngunit nang susubukan na rin ni Kang na patayin ang kanyang device, nakatanggap siya ng mensaheng nagsasabing pumanaw na ang kanyang asawa noong gabing yun. Labis niyang ikinagulat ang balitang ito, habang si Wang naman ay nagalit dahil sa hindi niya pagsunod sa utos. Hawak ang isang baso, nagbanta siya kay Kang na isara ang kanyang pager, ngunit nabalot na ng matinding galit ang ating bida at inatake siya. Habang tulong-tulong, nagawang mapigilan ng miyembro ng gang si Kang, at sinimulan siyang bugbugin ng husto ni Wang. Nang handa nang ibigay ni Wang ang final blow, biglang nakialam si Darky, at nakiusap na bigyan pa ito ng isa pang pagkakataon. Sa kabutihang palad, pumayag si Wang na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Nang makabalik sa kanyang katinoan, nagpasya si Kang na ituloy ang kanyang pagpapanggap at tapusin ang misyon sa kabila ng kanyang personal na trahedya. Kinabukasan, nagtungo sina Fong at Ko sa pantalan upang maghanap ng bangkero na magdadala sa kanila sa Hong Kong. Ngunit lingid sa kaalaman nila, halos lahat ng bangkero sa Beijing ay mga informant ni Wang, at agad nilang inireport sa kanilang boss na ang bata ay maaaring anak ni Kang. Determinadong makapaghiganti laban kay Kang sa kanyang naging asal sa nakaraang gabi, inutusan niya ang kanyang mga informant na patayin ang bata. Armado ng mga kutsilyo, sabay-sabay na umatake ang mga bangkero. Ngunit ang hindi nila inaasahan, ang bata at ang detective ay pareho palang bihasa sa self-defense. Sa tulong ng kanilang mahusay na koordinasyon, nagawang talunin ni Fong at Ko ang mga bangkero sa pamamagitan ng pinagsamang mga pag-atake. Matapos ang laban, ipinagtapat ni Fong ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at sinabi kay Ko na isa siyang pulis mula sa Hong Kong.
Matapos malaman ang katotohanan, nagpasya silang maglayag patungong Hong Kong upang hanapin si Kang. Makalipas ang ilang oras, nakarating na sila sa lungsod at nag-check-in sa isang hotel. Habang naroon, tumawag si Ko sa kanyang ama gamit ang telepono ng hotel. Nang malaman ni Kang na nasa Hong Kong din ang kanyang anak, pumayag siyang makipagkita sa kanya. Dahil dito, masayang naghintay si Ko sa harap ng hotel, umaasang makikita niyang muli ang kanyang ama. Ngunit sa halip na dumaan sa main entrance, dumiretso si Kang sa silid at pumasok sa pamamagitan ng bintana. Nang makita ni Detective Fong ang hindi inaasahang bisita, agad niya siyang inutusang sumuko. Nauwi ito sa isang matinding labanan sa pagitan nilang dalawa, habang paulit-ulit na tinatanong ni Kang kung nasaan ang kanyang anak. Bago pa man makasagot si Fong, naputol ang kanilang sagupaan nang kumatok sa pinto ang mga pulis ng Hong Kong. Dahil dito, napilitan si Kang na tumakas nang hindi man lamang nakikita si Ko, na patuloy pa ring naghihintay sa kanya sa harap ng hotel. Samantala, nalaman na ni Wang ang nangyari sa pantalan at natukoy na rin ng hotel kung saan nagtatago ang bata. Agad niyang nilapitan si Ko at nagsinungaling na alam niya kung nasaan ang kanyang ama. Umaasang makikita si Kang, sumama si Ko at nagmaneho na sila papunta sa hideout. Pagdating doon, agad siyang nakilala ni Darky. Nag-aalala para sa kaligtasan ng bata, palihim niyang sinubukang tulungan ito sa pamamagitan ng pag-imbita sa lahat na maghapunan na sila. Nang kunin ni Ko ang kanyang pagkain, napansin niya ang isang lihim na mensahe mula kay Darky, na nagbabala na napapalibutan siya ng mga kriminal at kailangan niyang maging maingat. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Kang at bagamat nagulat siya nang makita doon ang kanyang anak, pilit niyang itinago ang kanyang emosyon sa pamamagitan ng pagtatanong kung sino ang bata. Sinabi ni Wang na pinaghihinalaan niya na ang bata ay anak niya, ngunit malamig na sumagot ang undercover na pulis na hindi pa niya kailanman nakita ang batang yun. Upang masiguro ang kanyang hinala, direktang tinanong ni Wang si Ko kung sino ang kanyang ama, ngunit tumangging sumagot ang bata. Dahil dito, marahas siyang itinulak ni Wang sa salaming lamesa. Nang hindi pa rin nakontento, sinimulang atakihin ni Wang ang bata at pininito sa pader, handa nang patayin siya. Nang hindi na ito masikmura, namagitan si Kang at sinabing siya na mismo ang papatay sa bata. Palihim na ibinulong ni Kang ang mga salitang Dragon's Breath, at nang maalala ng bata ang itinuro ng kanyang ama, pinigilan niya ang kanyang paghinga hanggat kaya niya. Pagkatapos ay pinisil ni Kang ang isang bahagi ng leeg ni Ko, dahilan upang mawalan ito ng malay at bumagsak sa sahig. Pagkatapos nito, sinuri ng mga tauhan ni Wang ang bata at dahil wala silang maramdamang paghinga, naniniwala silang patay na siya. Dahil dito, muling bumalik ang tiwala ni Wang kay Kang at inutos sa kanyang mga tauhan na itapon na ang katawan ng bata. Isinilid si Ko sa isang itim na bag at itinapon sa isang madilim na eskinita, habang ang buong grupo ay nagtungo sa isang bar upang magsaya bago ang kanilang malaking operasyon. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Kang sa hideout upang iligtas ang kanyang anak, ngunit hindi na niya ito mahanap kahit saan. Kasabay nito, lumitaw si Wang sa eskinita at ibinunyag na alam na niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Kang. Kaagad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na patayin ang undercover na pulis. Nang walang babala, dalawa sa mga tauhan ni Wang ang lumabas mula sa mga sako ng basura at sabay na inatake si Kang. Kahit nabigla sa kanilang pag-atake, nagawa pa rin ng pulis na harapin ang dalawang kalaban ng sabay, na naging dahilan ng pagkainip ni Wang. Pagkatapos ay inutusan niya ang natitirang tauhan na umalis dahil siya na mismo ang tatapos kay Kang. Sa huli, muling nagkaharap ang dalawa. Sinubukan ni Wang na kunin ang kalamangan sa pamamagitan ng pagtutok ng baril sa pulis, ngunit mabilis itong napigilan ni Kang sa pamamagitan ng paghagis ng kutsilyo sa kanyang kamay. Nagpatuloy ang kanilang sagupaan hanggang sa ma-realize ni Wang na minaliit niya ang kanyang kalaban. Dahil hindi niya magawang talunin si Kang, nagpasya siyang gumamit ng maruming paraan. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na dalhin ng isang truck at sagasaan si Kang. Ngunit nang subukan nilang gawin yun, mabilis na tumalon ng pulis sa isang pader at nakasampa sa bubong ng sasakyan. Samantala, si Wang naman ay hindi sinwerte at napilitang kumapit sa ilalim ng truck upang hindi siya madurog. Habang pinapabilis ng mga tauhan ni Wang ang takbo ng sasakyan upang mahulog si Kang, nagawa nitong makakapit sa harapang bahagi ng truck. Hindi pa rin tumigil ang mga kriminal at lalo pang pinabilis ang takbo upang maipit at mapatay siya. Sa kabutihang palad, napadaan si Detective Fong sa lugar, at nang makita niyang nasa panganib si Kang, agad niyang hinabol ang truck, na naging daan upang makaligtas ang ama ni Ko mula sa tiyak na kamatayan. Lumalabas na ilang minuto bago naganap ang kaguluhang yun, lihim na nagtungo si Darky sa eskinita kung saan itinapon si Ko,
at iniligtas niya ang bata sa tamang oras. Bilang pasasalamat sa pagtulong ni Kang sa kanyang pagtakas mula sa bilangguan noon, dinala niya si Ko sa barko ni Wang at itinago siya doon upang maging ligtas sa buong gabi. Kinaumagahan, nangako si Darky na dadalhin ang bata sa isang mas ligtas na lugar. Lingid sa kaalaman nila, alam na ni Wang ang tungkol sa kanyang pagtataksil at agad na nagtungo sa barko upang hanapin sila. Sa oras na makita ang leader ng sindikato, sinabi ni Darky kay Ko na magtago sa tubig at siya na ang haharap sa panganib. Nang tanungin ni Wang kung nasaan ang bata, tumanggi si Darky na magsalita at sa unang pagkakataon, buong tapang niyang hinarap ang kanyang dating amo. Sa kasamaang palad, mas malakas si Wang at lumaban ito gamit ang isang baril. Nang hindi pa nakontento, itinapon pa niya ang katawan ni Darky sa dagat. Nang makita ito ni Ko, agad siyang sumugod upang tulungan ang kanyang kaibigan at dinala ito sa isa pang bangka. Sa kasamaang palad, hindi na nakayanan ni Darky ang kanyang mga sugat, ngunit bago siya tuluyang malagutan ng hininga, iniabot niya kay Ko ang isang access card. Ipinaliwanag niya na maa-access nito ang security system ni Wang, at matutukoy ang eksaktong lokasyon ng mga bomba na nakatanim para sa nalalapit na subasta. Labis na nalungkot si Ko sa pagkawala ng kanyang kaibigan, ngunit agad siyang kumilos. Nagpadala siya ng mensahe sa pager ng kanyang ama at ipinaalam na nasa pantalan siya, malapit sa barko ni Wang. Binalaan din niya si Kang na ang auction ay gaganapin sa isang barkong nakadaong sa tabi nito, at ang barko ay napapalibutan ng mga pampasabog. Nang matanggap ang impormasyong ito, nagbalat kayo si Kang bilang isang karaniwang sibilyan at nagtungo sa lugar upang pigilan ang mapanganib na plano ng sindikato. Kasabay nito, naghintay si Ko ng tamang pagkakataon hanggang sa umalis si Wang sa barko. Nang wala na ang leader ng sindikato, bigla niyang sinalakay ang gwardya at ginamit ang card upang ma-access ang mga kamera. Sa pamamagitan ng mga monitor, natukoy niya ang lokasyon ng 6 na pampasabog na nakatanim sa paligid ng lugar, at pati na rin ang kanyang ama. Gamit ang isang cellphone, ipinasa niya ang impormasyong ito sa pager ni Kang, na sa mga oras na yun ay maingat na hinahanap ang bomba. Gamit ang isang piraso ng bakal na nakatago sa kanyang wedding ring, nagawa niyang ma-deactivate ang bawat pampasabog. Ngunit nang isa na lamang ang natitirang bomba, biglang naubusan ng baterya ang cellphone ni Ko. Dahil dito, hindi na niya nasabi sa kanyang ama kung saan nakatago ang huling pampasabog. Ilang sandali pa, nagsimula na ang subasta at nagtungo si Kang sa lugar, hindi alam na malapit lang doon ang huling bomba. Sinimulan ni Meili ang bidding, ngunit nang hindi inaasahan, inutusan ni Wang ang lahat na sumuko, dahil kukunin niya ang lahat ng pera at ang mahahalagang artifact. Nalito ang may-ari sa nangyayari, ngunit nang kapkapan niya ang sarili niyang bulsa, nakahanap siya ng isang pampasabog. Nang walang pag-aalinlangan, inactivate ni Wang ang detonator at sumabog ang bomba, na ikinamatay ni Meili sa harap ng lahat. Kasunod nito, dumating ang iba pang tauhan ng sindikato na armado ng mga baton, at pinilit ang mga bisita na ibigay ang kanilang pera. Ang hindi niya inaasahan ay naroon din si Kang, na agad na kumilos upang kumprontahin ang mga tauhan ni Wang gamit ang kanyang galing sa pakikipaglaban. Nang makita siya, nagbabala si Wang na ang buong lugar ay napapalibutan ng bomba, ngunit ibinunyag ni Kang na na-deactivate na niya ang mga ito. Sa sobrang galit, muling hinarap ni Wang ang kanyang karibal sa huling kumprontasyon. Nagsimula ang isang mabangis na tunggalian kung saan kapwa sila nagpalitan ng mabilis na suntok at sipa, na nagpapakita ng kanilang halos magkapantay na husay sa pakikipaglaban. Habang nagpapatuloy ang kanilang laban, ginamit ni Wang ang kanyang mahabang overcoat bilang sandata, upang lituhin si Kang at makapagpakawala ng mga biglaang pag-atake. Gayunpaman, hindi nagpatinag ang pulis. Mabilis niyang ginamit ang sleeve ng kanyang overcoat upang itali ang mga braso ni Wang, bago ito pinaulanan ng sunod-sunod na pag-atake. Nang ma-realize ni Wang na hindi niya kayang talunin si Kang, tinawag niya ang dalawa pa niyang tauhan upang tumulong. Kahit maliksi at may karanasan, nagsimula na ring tamaan si Kang at napilitan siyang umiwas. Habang lumalala ang sitwasyon, biglang dumating si Ko, handang tulungan ang kanyang ama sa laban. Gamit ang mga lubid na nakita nila sa lugar, nag-isip ang mag-ama ng bagong estratehiya. Magkasama nilang hinarap ang mga kriminal at ipinakita ang kanilang mahusay na pagtutulungan. Sa isang kakaibang teknik, ikinabit nila ang lubid kay Ko at ginamit siya ni Kang na parang isang umiikot na sandata, habang ang bata ay nagpapakawala ng sunod-sunod na sipa. Sa pagiging desperado, tinangkang tumakas ni Wang dala ang suitcase ng pera, ngunit mabilis na tumalon ang mag-ama sa itaas na palapag upang pigilan siya. Habang abala si Kang sa pakikipaglaban kay Wang, isang natitirang tauhan ng sindikato ang sumunggab kay Ko at pinin siya sa pader,
kung saan mismo nakatago ang huling bomba. Nang makita ito, agad na inactivate ni Wang ang detonator, ngunit sa huling sandali, hinila ni Kang ang kanyang anak palayo sa panganib, at ang tauhan lang ni Wang ang natamaan ng pagsabog. Habang sinusubukan nilang makarecover, biglang lumitaw si Detective Fong mula sa itaas ng barko, na dumating sakay ng isang chopper upang iligtas sina Ko at Kang. Agad niyang pinaputukan si Wang, ngunit hindi pa rin sumuko ang kontrabida. Mabilis nitong sinunggaban si Ko at ginawang bihag ang bata, habang nagbabantang papatayin ito anumang oras. Dahil sa panganib na kinakaharap ng bata, napilitan si Fong na ibaba ang kanyang sandata. Gayunpaman, pinulot ni Kang ang baril at agad itong itinutok kay Wang. Nagbanta ang mobster na sasaktan niya si Ko kung hindi ibababa ng pulis ang kanyang armas, kaya wala nang naging ibang choice si Kang kundi ang sumunod. Ngunit sa isang hindi inaasahang galaw, bigla niyang binaril si Wang sa paa. Dahil dito, nawalan ng balanse ang kriminal at bumagsak, na nagbigay kay Kang ng pagkakataong mailigtas ang kanyang anak. Walang malay si Ko matapos ang lahat ng nangyari, ngunit wala ng oras para mag-atubili. Habang naghahanda silang tumakas, gumawa ng huling desperadong hakbang si Wang at inactivate ang isa pang bomba, na sasabog sa loob ng ilang segundo. Dahil dito, inutusan ni Kang si Fong na umalis kasama si Ko, habang siya naman ay mananatili upang pigilan ang kriminal. Sa kanilang huling paghaharap, matagumpay na napabagsak ni Kang si Wang at sa huling sandali, nakatalon siya palabas ng barko bago ito tuluyang sumabog. Nang matapos na ang mapanganib na misyon, agad na nagtungo si Kang sa dalampasigan, kung saan nag-set up ang mga pulis ng pansamantalang himpilan para gamutin ang mga sugatan. Pagdating niya doon, halos mawalan siya ng pag-asa nang makitang wala pa ring malay si Ko. Ngunit makalipas ang ilang sandali, nagising ang bata at napatunayang nakaligtas sa lahat ng kanilang pinagdaanan. Labis na guminhawa ang pakiramdam ni Fong nang makita niyang ligtas si Ko at sa sobrang tuwa, niyakap niya ang bata at hinalikan ang kanyang ama sa harap ng lahat, isang bagay na ikinagulat ng mga nandoon, lalo na ni Kang. Matapos ang lahat ng kanilang sakripisyo, maaari na silang bumalik sa kanilang normal na buhay at magsimula ng panibagong yugto na malayo sa panganib at karahasan, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.